Claire, pwede mo bang pumunahan? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at sa pagkakataon ito na magkakasama kami. Patawarin po niyo ang aming mga pagkakamali at gabayan po ninyo kami sa aming pag-aaral at inang aming Amen. Bago kayo magsiyapo sa inyong mga buwan, ipagpinan ang mga nakakalat na basura, pakipon. Pakiayos ng inyong mga buwan bago kayo umabuhan. Maraming salamat. Maaari ko bang malaman kung may liban ba sa ating klase ngayong araw? Wala! Mabuti kong ganon. Palangpangalan niyo ang mga sarili. Ngayon ay may mga kaunti akong paalala dito sa aking silid-aralan. Pakibasa na sabay-sabay. Una, upo na kayo. Pangalawa, huwag maingay. Tama ka na kamay kung gustong sumagot. Pangatlo, huwag tawanan ng kaklase kapag siya ay sasagot. Ngayon, bago tayo pumunta sa ating bagong aralin, ay balikan muna natin ang ating nilalakay kahapon. Ito ay tungkol sa geografiya at kataliang pisikal ng Asya. Sino ang makapagbibigay ng hulugan ng geografiya? Yes, Thea? Ang geografiya ay kataliang pisikal ng ating daigdig. Magaling! May karagdagang sagot ka ba? Sige. Ngayon naman, ano ang tungkol sa kataliang pisikal ng Asya? Yes, Lisa? Ang kataliang pisikal ng Asya, pinakamayaman sa lahat, maliban sa pagiging pinakamalaki sa 7 kontinente. Sa Asya rin, matatagpuan ang pinakamataas na bahagi ng mundo ng Mount Everest at pinakamalalim na bahagi ng karagatan ng Marianas Trench. Magaling! Maraming salamat! Ngayon, dahil naalala niyo pa ang ating nakaraang aralin, ay magbibigay tayo o magkakaroon na tayo ng aktibidad. Ito ay tungkol sa paputukin mo, logo. Ibasa ng sabay-sabay ang panuto Sa loob ng ahon ay mayroong mga logo na may laman ng tanong at iba't-ibang ganangkala. Sabay-sabay ito paputukin gamit ang pushpin at kapag sagot ang tanong ay binigyan ng gantimpala. Naiintindihan ba ng lahat? Oo! Ngayon ay kailangan ko ng mga tao na kukuha ng mga logo dito sa aking kahon. Sandali lamang. Ito ang pushpin. Kung nakakuha na kayo ng logo. Utugan niya. May logo na ba lahat? Pagbilang ko ng tatlo ay sabay-sabay ninyo itong papuputukin. Makinig! 1, 2, 3. Okay, sino ang nakakuha ng unang tanong? Ako po. Pakibasa. Ano ang bansa na naunguna sa produksyon ng ginto? Ang sagot? Uzbekistan po. Magaling! Kunin lang iyong premyo dito. Sino ang nakakuha ng pangalawang tanong? Yes, Katlea? Ano ang bansang may pinakamaraming puno ng teak sa daigdig? Ang Ano? sagot ko po ay Myanmar. Magaling! Ito ang iyong Sino ang nakakuha ng tatlong Opo, ma'am. Ano ang bansang nanguna sa produksyon ng langis, ng niyog at okra? Ito po ang sagot ko, ma'am, ay Magaling! Ito ang iyong premyo. Sino ang nakakuha ng ipang-apat na premyo? Na tanong! Tanging ang magbubat sa Dagat Asya na pinagmumula ng troso. Ano ang sagot? Siberia. Magaling! Kunin niyo ang premyo. Ang panguling tanong? Ang panghuling tanong, ang relihiyon sa Asya na may pinakamalaking tagapagbuwas ng petrolyo. Kanlurang Asya. Magaling! Ito ang iyong premyo. Maraming salamat po, ma'am.
Asya. Bago yan, makibasa na sabay-sabay ang ating layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay naasahan. Natutukoy ang mga likas na yaman sa iba't ibang reliyon sa Asya. Magaling. So, sino ang may ideya kung ano ang tungkol sa mga likas na yaman ng Asya? Ako, Yes, Katea? ang likas na yaman sa Asya ay ito ay ang mga resources o mga likas na yaman na gagawin natin upang mapunan ang ating mga kailangan araw-araw. Magaling, Katea. Palakpakan niyo si Katea. Ngayon, sa lawak na pagdanete ng Asya ay may iba't ibang likas na yaman ang matatagpuan dito. Mayroon tayong 5 reliyon. Ito ay ang pakipasa na sabay-sabay. Silangang Asya, Timog Asya, Timog Silangang Asya, Silangang Asya at Kanlurang Asya. Mamaya ay makikita ninyo kung ano ang mga makapaloob sa bawat reliyon ng Asya. Una nating pagtatalakay ay sa ilagang Asya. Pero, ang mga likas na yaman na ito ay nagmumula sa ilalim ng lupa. Sino makapagbibigay ng mga uri ng mga likas na yaman sa lupa? Yes, Katea? Ito, Ano pa? Yes, Ross? Mga, mga Dito sa Pilipinas. Pilipinas, Yes. yung lupa, mga diamante. Magaling. Sino pa? Yes, Claire? tulad din po ng mga palay. Yes, magaling. Leia, may masasagot ka ba? Yes. Yung mga pinagkukunan ng ating pagkain sa araw-araw. Magaling. Palakpakan ninyo ang mga sarili. Ano naman ang sa mga kakahuyan? Yes, Ross? Ang makuha natin yaman sa kaunyan, ito ang ating mga puno, mga prutas. Yes, magaling. Ano pa? Atea? Number, sa puno. Yes, magaling. Sino pa? Wala na ba? Yes, Claire? Mga troso po. Yes, tama kayo dyan. Ano naman ang sa mga tubig? Sino ang nakapunta sa dagat? Ako po. Kami. Ano ang inyong mga nakikita doon sa dagat? Fish. Yes, magaling. Sino pa? Corals. Yes, ano pa? Mga perlas. Magaling. Meron ba kayo nakita si Rena doon? Wala. Wala. Ay, hindi po ito. Ang sinayang. Ay, Ito. Ito ito ang okay. So ano naman ang sa mga pinagtataniman ng mga iba't ibang produkto ng agrikultural? Sino makapagbibigay ng uri? Ako po. Yes, Leia. Yes, tama. Sino pa? Leia. Mais po. Very good. Ikaw naman, Ross. ano po ma'am, sige tanong. Yes, tama ka. So, bago yan ay may papakita akong video tungkol sa Ilagang Asya. At pakinig kayong mabuti at panoorin ito. Dahil pagkatapos ng video ay mayroon akong tatanong sa inyo at meron kayong isusulat. Bibigyan ko kayo ng papel. At ang mga papel na ito ay may mga halagang gampanin mamaya pagkatapos na ang ating video. Makinig mga bata, ito ang ating unang video. Malawak na damuhan na mainam pagpastulan ng mga alagang hayop ang Hilagang Asya, bagamat dahil sa tindihang lamig dito ay halos walang punong nabubuhay. Ang mga troso mula sa Siberia ang tanging yamang gubat sa rehiyong ito. Sa yamang pangisdaan ang produktong panluwas ng rehiyon ng caviar o itlog ng mga sturgeon na malalaking isdang likas dito. Tinatay ang pinakamalaki sa mundo ang deposito ng ginto sa Kyrgyzstan, samantala
Samantalang ang Tajikistan ay may tatlong uri ng yamang mineral, ang metalikong mineral tulad ng ginto, mineral na panggatong tulad ng natural gas, at industrial na mineral tulad ng phosphate. Pangunahing industriya ng Turkmenistan ang natural gas at langis, samantalang isa sa mga nagmumuna sa produksyon ng ginto sa buong mundo ang Uzbekistan. Sa mga lambak ilog at sa mabababang buron ng mga bundok may produksyon ng pagkain butil na nakatuon sa pagtatanim ng trigo, palay at barley, gayon din ng gulay, tabako, sugar beets, sibuyas, ubas at mansanas. Sa pag-aalaga at pagpaparami ng mga hayop tulad ng bangka at tupa nagkakaroon ng mga tao ng lana, karne at gatas. Okay. Ngayon, sa pinanood ninyong video, ano ang masasabi ninyo sa Hilagang Asya? Yes, Matea? Masasabi ko po sila ng mga doon po ay ang pleno na lalaki na makalamig at meron silang mga likas na yamang gaya ng yamang lupa na may proso, power at barley at sa yamang tubig na sa mga container na alam sa mga isda at sa mga natural na yaman, likas na yaman naman ay metal, input at natural gas. Magaling ka, Leia. Sino pa ang may sagot? Yes, Ross? Dito sa Hilagang Asya, marami tayong natuklasan sa kanilang mga yaman, tulad ng mga yamang lupa at yamang nila na aking tinibig sa ngayong araw. Sa yamang lupa, meron silang masagana sila sa palay, bulak, gulay at sibuyas. Sa yamang nila naman, yaman sa sitiko at natural gas. Galing. So ngayon, base sa inyong pinanood na video, ay dahil sa klima na malamig, dahil sa matinding lamig, wala halos na puno at halaman ang nabubuhay dito. Gayunpaman, ang liyong ito ay mayroong malawak na damuhan na pagpapastulan ng mga hayop. Nakita niyo ba doon sa ating video? Oo. Magaling. Ngayon, ano ang mga nabanggit sa video ng mga uri na likas na yaman? Nailista niyo ba ito? Yes. Sino ang may sagot? Yes, Claire? Sa yamang ubat ko, ang aking sinagot dito ay troso. Sa yamang tubig ko ay jaguar. Magaling! Pagkitikit dito sa ating chart dahil dito nyo malalaman ang ating mga pinag-aralan ngayong araw. Sino ba ang may sagot? Yes, Ross? Tulad kasi sinabi ko kanina, sa Hilagang Asya, mayaman sila sa yamang lupa, tulad ng palay, gulay at sibuyas. Meron silang yamang nila tulad ng dito at natural. Magaling! Pagkitikit sa ating chart. Sino ba ang may sulat? Yes, Katlea? Ang mga likas na yaman ay yamang lupa, kagaya ng troso, palay, barley. Sa yamang tubig naman ay gobler. At sa yamang mineral ay metal, ginto, at natural gas. Magaling! Pagkitikit sa ating chart. Ngayon naman ay ang tungkol sa Timog Asya. Magsasaka naman ng pangunahin hindi kinabubuhay ng mga tao sa mga bansang nabibilang sa Timog Asya. Palay ang pangunahing produkto rito at may mga taniman din ng trito, tubo at mga gulay. Pinakamahalagang likas sa yaman sa India ay ang lupa, lalo higit ang mga kapatagan at tambak na pinagyayaman ng mga ilog ng Indus, Ganges at Brahmaputra. Malaki rin ang reserva ng bakal at karbon sa bansang ito. Bagamat ipinagbabawal ng pamahalaan tanyag ang Afghanistan sa pagtatanim ng opio, ang mga kagubatan ng Nepal ay matatagpuan sa mga gulod ng bulubunduking Himalayas. Sa mga baybaying dagat ng Pakistan ay matatagpuan ang mga gubat matawan. Ang kapalat mayabong ang gubat sa timog kanlurang Sri Lanka na higit sa puno ng mahagani at iba't ibang uri ng palm. Sa dakong gitna ng pulong ito, lalo na sa matataas na lugar ay makikita ang mga kagubatang evergreen, samantalang sa Hilaga at silangang bahagi nito ay naroon ang mga punong ebony at saddlewood. Malaki ang kapakinabangan ng Indian Ocean sa regiyon dahil sa pagtustos nito sa iba't ibang yamang dagat. Sa ibang bahagi ng regiyon tulad ng Afghanistan at Bangladesh ay magkahayupan. Batong hapog, bakal
Carbon, natural gas, tamis, tanso, asin, at gypsum ay ilan sa mga pangunahing yamang mineral ng Timog Asya. Ngayon, base sa inyong pinanood sa Timog Asya, sino ang makapagbibigay kung ano ang tungkol sa Timog Asya? Yes, Ross? Sa Timog Asya po, ma'am, ang unay pangunguhay nila doon ay pagsasaka. Yes. Maraming mga pinagkukunang yaman doon tulad ng mga palay at maraming palay pa. Yes. Sino pa? Yes, Kateya? Ang Timog Asya po ay makapalang mga pambabalot kaya palitan na naman nila ay malaman. Magaling. So, ano ang pangunahing kinabubuhay ng mga tao doon? Yes, Claire? Pagsasaka po. Magaling! Pagsasaka ang kanilang ikinabubuhay doon. Dahil naani mula sa rehiyon na ito ang mga palay na pinakamahalagang pananim ng agrikultura dito. So, base sa inyong pinanood, anong mga likas na yaman na nabanggit sa video? Yes? Claire? Ang nabanggit po sa video, ang mga likas na yaman sa Timog Asya ay yamang mineral. Yamang mineral po, ang aking nilagay dito ay bakal, natural gas, tanso. At sa yamang lupa po, mayroong palay, tubo at gulay. Magaling! Pakitigin sa ating chart. Sino pa ang may sagot? Yes, Ross? Ang mga yaman na nabanggit sa Timog Asya ay yamang lupa tulad na lang ng tubo, gulay at okyo. Sa yamang lupa naman, mayroong mahogany, palm, limoni at satinyo. Magaling, Ross! Makitigit sa ating chart dahil pupunta naman tayo sa Timog Silangang Asya. Uri ng unggoy, Timog Silangang Asya, nasa mga lupain ng Myanmar at Brunei ang malalawak na kagubatan. Tinatayang nasa 84% ng kagubatan sa Brunei ang nagsisilbing panirahan ng iba't ibang uri ng unggoy, ibon at reptile. Sa kagubatan ng Myanmar matatagpuan ang pinakamaraming punong teak sa buong mundo. Samantalang ang maraming punong palm at matitigas na kahoy gaya ng apitong, yakal, luwan, kamagong, ipil, tulang nara, mayapis at iba't ibang species ng dapo ay nasa kagubatan ng Pilipinas. Matatagpuan sa mga lambak ng Irrawaddy River at Sitang River ang pinakamatabang lupa sa Myanmar. Sa Cambodia, ito ay sa paligid ng Mekong River at Tonle Sap. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang namumuna sa buong daigdig sa produksyon ng langis ng niyog at copra. Ang kalabaw, bobcat, baboy, kabayo, kambing at manok ang karaniwang inaalaga ang hayop sa rehiyon. Sa yamang mineral, malaki ang deposito ng langis at natural gas sa Indonesia at ang mahigit sa 80% ng langis sa Timog Silangang Asya ay nanggagaling sa bansang ito. Gayun din ang mahigit sa 35% ng liquefied gas sa buong daigdig. Liquefied gas din ang pangunahing mineral ng Malaysia habang tanso naman ang sa Pilipinas. Ang malalaking ilog ay pinagtatayuan ng dam ng ilang mga bansa at nililinang para sa hydroelectric power na siya namang pinagkukunan ng kuryente. Ngayon, ano ang masasabi ninyo tungkol sa Timog Silangang Asya? Yes, Kateya? Timog Silangang Asya, ito ay ang lugar kung saan ang klima ay tropical, kaya ang mga punong kahoy at mga tanim ay sagana. Magaling. Sino ba? Wala na. So, base sa inyong pinanood, naisulat nila ba ang mga uri na likas na yaman dito? Opo. Sino ang may sagot? Yes, Leia? Sa Timog Silangang Asya, may sukat ng yamang lugar ay ang ito Magaling at Leia. Pakitigin sa ating chart, Leia. Sino pa ang may sagot?
Yes, Claire? Sa Timog Silangang Asya po, ang aking sinulat dito ay yamang lupa at yamang mineral. Sa yamang lupa po, merong langis ng yog at kobra, kalabaw at baka. Sa yamang mineral po, natural gas, langis at tanso. Magaling! Pakidikit sa ating chart. Sino ba? Yes, Ross? Sa Timog Silangang Asya ay mayroong iba't ibang mga yamang lupa at yamang mineral. Sa yamang lupa, nagkakaroon dito ang langis ng iyong at kopra, kalabaw, baka at salo. Sa yamang lupa naman, petroy, ibon, reptile, porosik, ipil at lara. Magaling! Lumako na tayo sa Silangang Asya. Ang China, North Korea at Tibet sa Silangang Asya na mayaman sa depositong mineral. Nasa China ang pinakamalaking reserba ng antimony, magnesium at tungsten sa buong daigdig. Gayun din ang reserba ng carbon dito na isa sa mga pinakamalaki sa buong daigdig. Salat sa yamang mineral ang Japan, bagamat nangunguna ang bansang ito sa industrialisasyon. Gayunpaman, nagtatanim sila ng mga punong mulberry upang maging pagkain ng mga silkworm, kaya nangunguna ang Japan sa industriya ng telang sukla. Sakop ng China ang 7% ng lupa sa buong mundo na maaaring bungkalin at ito'y pinagtataniman ng iba't ibang uri ng pananim. Pangunahing pananim nito ang palay at siyang nangunguna sa produksyon nito sa buong mundo. Ang ilang bahagi ng Silangang Asya ay nakatuon din sa pagtatanim at paghahayupan. Sa China at sa ibang mga bansa ng rehiyon, ang malalaking hayop ay ginagamit din bilang katulong sa paghahanap buhay. Ang mga anyong tubig ay nililinaw din para sa kapakinabangan ng mga nakatira rito. Ngayon, ano ang masasabi niyo na naman tungkol sa Silangang Asya? Yes, Katleya? Ang Silangang Asya is dyan po na bilog ang Japan kung saan sila ang pinakamayaman sa industriya at carbon. Yes! Magaling! So, batay sa inyo ang pinanood ng video, ay may sinulat na ba kayo dyan? Opo, Pakibasa? ang ating nilagay na gas na yaman ay gas na yaman mineral. Ito ay mga carbon at iba pa. Pagkatalian ng lupa naman ay mga uri ng palaning kagaya ng palay, mulberry, kung saan nakain ng mga silkworm. Yes! Pakidikit sa ating chart, sino ba may sagot? Yes, Ross? Sa Silangang Asya kung saan natatagpuan ang Japan at China, ang mga yamang lupa na makikita mo doon ay mulberry at palay. Sa yamang mineral naman ay antimony, magnesium, tungsten at carbon. Magaling! Wala na ba kayong sagot dyan? Wala na po. Ngayon ay lumakam na tayo sa Kanlurang Asya. Ito ang ating panghuli. Ang Asya ay sagana sa yamang mineral, partikular na sa langis at petrolyo. Pinakamalaking tagapagluwas ng petrolyo sa buong daigdig ang Saudi Arabia at malaki rin ang produksyon ng langis ng mga bansang Iran, Iraq, United Arab Emirates, Kuwait at Oman. Karamihan sa mga bansa ng rehiyong ito ay may natural gas, tanso, bauxite, potash, zinc, magnesium, phosphate at iba pa. Sa agrikultura, nagtatanim ang mga taga-Kanlurang Asya ng trigo at barley sa mga oasis. Pangunahing produkto sa Iran ang trigo, barley, palay, bulak, mais, tabako at mga prutas. Nangunguna naman ang Iraq sa produksyon ng dates at lalanda naman sa Israel. Paghahayupan ang karaniwang gawain ng mga taong nanirahan sa mga lugar ng Bundugin at sa mga desyerto sa Iran, Iraq, Syria, Saudi Arabia at Turkey. Okay. Sino ang makapagbigay ng kanyang opinion tungkol sa Kanlurang Asya? Yes, Ross? Sa Kanlurang Asya, dito matatagpuan ang bansang Saudi kung saan mayaman ito sa mga langis. Tulad ng mineral, tulad ng langis at langis ito na panalo. Magaling! Sino pa? Wala na.
Ngayon ay, may sinulat na ba kayo? Yes, Claire? Kanlurang Asya po, ang aking isulat dito ay yamang lupa. Meron po itong trigo, barley, palay, bulak, mais, tabaco, at butas. Magaling! Sino pa? Ako, Yes, Kateya? nangalikat ni yaman ng tagapit sa dito ay langis, natural na gas, at tanso. Magaling! Yes, Ross? Tulad kasi nagsabi kanina, ang Kanlurang Asya ay mayaman sa yaman ng biral, tulad ng langis, ikono, natural gas. At syempre meron din silang yamang lupa, tulad ng barley, palay, bulak, mais, at tabaco. Magaling! Ngayon, dahil sa natapos na natin ang ating aralin ngayon, magkakaroon na tayo ng pagkatang gawain. Pakibasa na sabay-sabay. Gagawa ng isang slogan tungkol sa kahalagahan ng mga likas na yaman sa pamumuhay ng Asyano. Pakibasa ng ating komentayan, Ross. Nilalaman na pupuntos, malikain, gawing mga puntos, paliwanag, mga puntos sa buwan, mga pupuntos. Magaling! Ngayon, naintindihan niyo ba ang inyong gawain? Opo! Hatiin mo lamang kayo sa dalawang grupo. Ito ang unang grupo at ito ang pangalawa. Ibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin ang inyong gawain. Salamat po, ma'am. Tapos na ba lahat? Opo! Ngayon ay pipili kayo sa inyong pangkat na magre-representa dito sa unahan. Unang pangkat, kayo ang una. Magandang hapon po mga kaklase at ma'am. Ang aking ginawang slogan ay tungkol sa mulberry ay ingatan sapagkat ito ay importante. Dahil ang mulberry ay nakakatulong sa pamumuhay ng Asyano dahil ito ay pinakain ng silkworm kung saan natin kinukuha ang raw material o ang materials para gumawa ng mga damit. Kaya ito ay napaka-importante dahil isa ito sa mga salik kung saan natin kinukuha ang ating pangangailangan bilang tao. Maraming salamat po. Magaling! Pangalawang grupo, kayo naman. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po, ma'am. Ang aming ginawa ay kalikasan ating pangalagaan dahil ito tayo kumukuha ng ating mga likas na yaman. Palay ang naghatid sa atin ng buhay upang maiksan ang butong na ating naranasan. Tulad nila ng
isang palay na ating pinapupunan ng pang-araw-araw na pagkain. Binibigyan tayo ng lakas upang tayo ay upang maigsa ng ating gutom at mabigyan tayo ng lakas sa pang-araw-araw. Yun lamang po. Magaling! Palakpakan ang inyong mga pangkat. Ngayon ay magbibigay na ako ng inyong mga scores. Sa group 1, ang pangkat una ay binigyan ko ng 50 points. Palakpakan ninyo ang unang grupo dahil maganda ang kanilang ginawa slogan. Sa pangalawang grupo naman ay maganda rin ang nilalaman at pagkakagawa. Bigyan niyo sila ng masigabong na palakpakan. Ang kanilang score ay 50 points. Ito ang inyong gantimpala ngayon. Thank you, Ma'am. Very best. Yes. Ngayon, ay natapos na ninyo ang inyong pagkatang gawain. Sa ating ginawang pagkatang gawain, meron ba kayong natutunan? Opo. Sige nga, ano nga ulit ang mga limang reliyon sa Asya? Yes, Claire? Ang limang reliyon sa Asya po ay ang Timog Silangang Asya, Yes. Naturang Asya, Timog Silangang Asya, Silangang Asya, at Naturang Asya. Magaling! Palakpakan nyo si Claire! Sana ano naman ang apat na uri ng likas na yaman? Magbigay ng halimbawa? Yes, Katlea? Yamang lupa, yamang tubig, yamang mineral, at yamang hubad. Magaling! Palakpakan nyo si Katlea. May mga halimbawa ka ba? Yan po, yan ang po. Wala. Sino pa may sagot? Yes, Claire! Ano ang apat na uri ng likas na yaman? Nagbigay ng halimbawa. Ang halimbawa po ay ang yamang lupa. Sa yamang lupa po, narito ang mga palay, prutas, gulay, as iba pa. Magaling! Palakpakan nyo si Claire! Okay. Bilang mag-aaral, sa paanong paraan mo ang pinahalaga ng ating likas na yaman? Yes, Ross? Sa pamamagitan po na tulad na lang ng yamang gubat, kapag tayo puputol ng ating mga puno, dapat natin itong palitan upang bumalik ang sila ng ating kapwa. Yes, magaling. Sino pa makapagbibigay? Yes, Katlea? Bilang isang mag-aral, mapapangalagaan kung ating likas na yaman sa pagitan ng una, pagtatanim ng mga punong kahoy upang maging malinis at hindi ma-toxic ang ating kapaligiran. Yes. Dalawa ay magpa-participate sa mga programs such as Green Green, Planting, that's all. Yes, magaling dahil alamin pa ang ating aralin ngayong araw. Ngayon ay magbibigay na ako ng ating evaluasyon. Sino ang unang makapagbabasa ng ating tanong? Yes, Katlea? Ang rehiyon na tagapagluwas ng Tabnar o itlog ng Sturgeon ay A. Timog Asya, B. Silangang Asya, C. Silangang Asya, D. Timog Silangang Asya. Ano ang iyong sagot? Katlea? Ang aking sagot ay Silangang Asya. Magaling! Palakpakan mo si Katlea! Sino naman sa pangalawang tanong? Yes, Ross? Kalawang katanungan, basta sa religiyon ng Timog Silangang Asya, matatagpuan ang pinakamaraming puno ng chick. Di. Ito ay Myanmar. Yes! Magaling, Ross! Sino naman sa pangalawang tanong?
Asia na may pinakamalaking palapag luwas ng petrolyo? Gandurang Asia. Palakpakan ni Claire. Sino naman sa pangapat na tanong? Yes, Katlea? Ang bansang nanguna sa produksyon ng ito at letter D, Uzbekistan. Yes! Magaling Katlea. Sino sa panghuli? Yes, Ross? Ito ang bansa na mumuna sa produksyon ng langis, ng inog at kopra. Sagot? A. Pilipinas. Magaling. Salamat po si Ross. Para sa inyong takdang aralin, Basahin ay sabay-sabay. Gagawa kayo ng isang presentasyon o video na magpapakita ng epekto ng pagsasamantala at kung paano pagkakaroon ng mga likas na yaman. Pangalan. okay. Pabasa niyan sa ating susunod na klase. Ngayon ay tapos na ang ating aralin ngayong araw. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Maaari na kayong umuwi. Maraming salamat po.